Magandang umaga ho sa inyong lahat. At pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. 30th Sunday in Ordinary Time. At mga kapatid, sa ating buhay, katulad nung sinabi ko nung nakaraan, ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang mga pangarap sa buhay. Pangarap na gustong nating marating, pangarap na gusto nating abutin. Yung iba siguro gustong umasenso, at sa mga kabataan na naririto, siguro gusto nilang maging doktor, pulis, o kung ano pa man. Ang mga magulang, ang tanging hiling lang naman makapagtapos ang kanilang mga anak. Pero mga kapatid, sa ating mga pangarap sa buhay, minsan hindi ito madali. Kailangan nating magsakripisyo, kailangan nating magsunog ng kilay, at may mga pagkakataon na mayroong humahadlang sa atin para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Una, minsan, katulad ni Bartimeo, na anak ni Timeo, yun lang naman ibig sabihin ng Bartimeo anak ni Timeo. Parang Bartolome. Anak. Tolome. Anak ni Tolome. So, si Bartimeo, anak ni Timeo. Si Bartimeo ay isang bulag. At ang gusto niya lang namang, ang pangarap niya lang naman ay makakita. Pero, may mga pagkakataon na may mga hadlang din sa kanyang mga kagustuhan. Minsan ganun din sa ating buhay. Yung iba sa atin, kaya hindi maabot yung pangarap sa buhay dahil sa mga external factors. Halimbawa, yung katatayuan sa buhay. Father, hindi ko naman po maabot yung pagiging pulis, yung pagiging doktor, kasi mahal yung tuition. Walang-wala kami. Yung iba, sasabihin, Father, ang gusto ko lang naman maging varsity. Pero maliit lang ako Father, ang gusto ko lang naman po, maging beauty queen. Pero sunog yung kulay ko. Father, ang gusto ko lang naman po, maging doktor. Pero may bingot ako. Ang gusto ko lang naman po, maging atleta. Pero pilay ako. Minsan, ito ang isa sa mga hadlang para maabot natin yung mga pangarap natin sa buhay. Yung katatayuan ng ating buhay o yung para sa iba dahil sa kanilang kapansanan. Pangalawa, ang umakad lang sa atin para maabot natin yung pangarap natin sa buhay, yung nasa sa loob. Marami sa atin, takot. Maraming takot. Takot na mag-failure, takot na mapagtawanan, takot na mahusgahan. Nasasabihin sa iyo, naku, hindi mo kaya yan. Mahal ang pagdodoktor. Maraming tatawa sa iyo, huhusga sa iyo, dahil sa iyong mga kapansanan. At yung nang nakalulungkot, imbis na suportahan, imbis na i-motivate, hinuhusgahan pa natin at pinagtatawanan ang mga taong nakapaligid sa atin, lalo tigit ang ating mga kapatid na mayroong kapansanan. Sila yung palaging biktima ng pangungutya, ng bullying. At ikatlo, katulad sa mabuting balita, yung mga katabi ni Bartimeo ay pilit siyang pinapatahimik. Ang sabi, pinagsabihan siya ng mga tao at pinapatahimik. Minsan, hindi lang naman yung katatayuan at kapansanan o yung kalooban natin. Minsan, willing naman yung tao Pero ano ang humahad lang sa kanya? Sino ang humahad lang sa kanya? Yung mga taong nakapaligid sa kanya. Na akala niya susuporta, pero sila pala yung unang-unang humuhusga at walang tiwala
sa Kanya. Una, mga minamahal ko mga kapatid, tandaan, hindi hadlang ang kapansanan o ang kahirapan para maabot mo ang pangarap mo sa buhay. Alam nyo, sa pagpapari, 10 taon to. 10 taon sa loob ng seminaryo. At ang tuition po doon, naku baka mamaya, hindi na pumasok yung iba, no? Minsan 60, minsan 70. Bakit? Kasi doon kami nakatira, doon ang pagkain, lahat ng gastos naroon. Kaya medyo malaki kasi kasama po yung board and lodging. Yung kuryente, yung tubig, at marami pang mga iba. So namin kukunin yun eh. Ang nanay ko tindera. Ang tatay ko padyak. So hindi hadlang ang paghihirap at anumang mga pansana natin. Ako'y bulol. Pero pag nagpari ako, di ba? Minsan hindi ko ma-pronounce ng maayos. No? So, hindi hadlang yan. Pangalawa, huwag mong hayaan na yung takot sa puso mo ang humadlang sa'yo para maabot mo yung pangarap mo sa buhay. Sabi nga, iwinaksin niya ang kaniyang mga balabal kasi yun yung pumipigil sa kanya. Huwag mong hayaan yung takot mo. Huwag mong pangunahan, huwag kang mag-overthink. Minsan, ang kalaban lang naman yung sarili natin. Hinahayaan mo yung takot mo na pigilan ka para maabot mo yung pangarap mo sa buhay. Huwag kang matakot na mahusgahan. Huwag kang matakot na pagtawanan. Kundi bagkus, gawin mo yung motibasyon at inspirasyon. To keep pushing yourself para maabot mo yung pangarap mo sa buhay. At pangatlo, para sa atin, na mga nakapaligid, lalo tigit sa mga mayroong kapansanang nakapamilya o kamag-anak, huwag nating hahadlangan. Minsan, tayo pa yung nagiging hadlang. Ipinipilit mo yung gusto mo para sa kanya. Pero para sa mga magulang na naririto, tanungin niyo yung anak niyo, ano ba yung gusto niya? Kasi kung tunay mo siyang mahal, at kung talagang wala kang ibang hinahangad kundi ang ikasisiyan niya, tanungin mo yung gusto niya at suportahan mo siya sa kung ano ang pangarap niya sa buhay. Ganun din, pagtiwalaan natin, minsan ang mga kaibigan pa yung siyang tumatawa, hinuhusgahan, yung mga kaibigan. Kaya nga, dapat tayo'y naroroon sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak upang palakasin ang kanyang loob. Ang sabi nga ng mga apostol kay Bartimeo, lakasan mo ang iyong loob. Tumindig ka't ipinapatawag ka niya. Bago pa patayuin, ang sabi ng mga apostol, lakasan mo ang iyong loob. Nandun sana tayo sa tabi ng ating mga kapwa, kaibigan, at mga kamag-anak o kapamilyang may kapansanan na palakasin at patatagin ang kanilang loob para maabot nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Hindi tayo dapat ang humahadlang at minsan pang dumadagdag sa kanilang paghihirap. At palagi niyong tatandaan sa bandang huli, wala na bang ibang magtitiwala sa iyo kundi ang sarili mo? Magtiwala ka, tatagan mo ang iyong loob, at balang araw, makakamit mo rin ang iyong mga pangarap sa buhay. At hayaan mo, lalo tigit ang Diyos na tumulong at akayin ka patungo sa mga pinapangarap mo sa buhay. Ang sabi nga ng Salmo, ang gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Walang ibang hinangad, walang nilikha ang Diyos na pangit. Ang lahat ay dakila, ang lahat ay mabuti. Sabi nga sa libro ng Genesis, God created everything and it is good. Natuwa at
Mabuti ang lahat ng mga ginawa ng Panginoon. Kaya kung ang Panginoon ay nagtitiwala sa atin, pagkatiwalaan mo rin yung sarili mo. Magdasal ka, manalig ka sa Kanya, at palagi mong tatandaan na unang-unang tutulong sa iyo at susuporta sa iyo ay walang iba kundi ang Diyos. Hangad ng Diyos na mapabuti tayo. Hangad ng Diyos na maging masaya tayo. At susuportahan tayo kung tayo'y karapat-dapat doon. At kung ito rin ang kalooban niya, balang araw, maaabot din natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sa huli, do not let your fears, your insecurities, and the judgment of other people to hinder you to reach your dreams. Mas makapangyarihan ng Diyos. Magagawa niya ang lahat. Walang imposible sa Diyos. Kahit anumang kapansanan o paghihirap o pagdududa sa iyong sarili, kung magtitiwala ka sa sarili mo at kung magtitiwala ka sa Diyos, lahat ay posible. Amen.